Magandang umaga po, Attorney Camille Sue Mayting, ang spokesperson po ng Supreme Court. Good morning, Attorney. Good morning, Ted. Good morning, Chacha. Apo, and thank you for your time. Attorney, nung una po kasi ang nabasa namin ay naglabas daw po ng desisyon ang kataas-taasang hukuman doon nga sa petition ng ilang grupo. Tapos kayo po ay naglabas naman ng isang pahayag na hindi ito totoo. Ano ba nangyari? Opo. Actually, hindi po totoo ang news na ito. Last week po sa press conference ko, sinabi po namin na mag-upload kami ng mga petitions and pleadings sa mga kaso ukol sa political dynasties. Pero hindi po ito desisyon ng Korte Suprema. So mali lang po ang pag-report. Maglalabas po kayo ng mga update sa website po ninyo, desisyon tungkol sa mga political dynasties, meaning mga kaso involving dynasties in localities, ganun po? Actually po, hindi po decisions. Yung mga petitions po. Kasi meron pong dalawang grupo na nag-file ng kaso trying to compel, asking the court to compel Congress to pass laws on political dynasties. So ito po yung i-upload namin, yung mga petitions po nila at pleadings. I see. So you're going to upload or uploaded already these petitions para mabasa po ng publiko, ganun lang po kasimple? Opo, yun lang po. Kasi po, yung Supreme Court, under the Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027, gusto po nila mabigyan ng access to justice ang publiko. So, one of the steps to do that po is we make public po yung mga pleadings and petitions concerning cases of national interest po. Okay, and well, mainam po naman yun, attorney, kasi nga sa mga interesado, malaman kung ano ba mga argumentong ito, maaari pong mabasa. Pero, ma'am, mawalang galang lang po sa kataas-taasang hukuman, kailan po kaya ito ba'y maisasalang na ho sa deliberasyon ng ating mga maestrado? Kung mamarapatin po ninyo. Actually po, pending po ang mga kasong ito sa Korte Suprema. So, ibig sabihin po nito, nasa pleading stage pa po. So, inaantay po namin yung comment, yung iba may reply na po. So, sinisikap po naman ng Korte Suprema i-resolve ang mga kasong ito at the soonest possible time. Okay, sige po. Kasi po ito yung sabi nga ho ninyo, imbued with so much public interest kasi nga po pinag-uusapan dito ay political dynasties as provided for by our present Constitution. So, ma'am, wala po namang pong timetable dito ang Supreme Court. Ngayon po, ito ay meron ng deliberasyon. Pinasagot na ho ba dito? Komento na ho ba dito ang mga respondents po sa naturang petition? Sa isang kaso po, may reply na ang parties. Sa isa pong kaso, awaiting po yung comment pa ng respondents. Okay. And sa ganito ho ba mga kaso na sabi nga ninyo, imbued with so much public interest, ito ba'y binibigyan po ng prioridad ng ating mga kagalang-galang na maestrado? Syempre po, Ted. Since it's imbued nga po with public interest, ang laki po ng impact nito nationwide. So the justices po, they really strive to study the cases very well para po tama po ang kanilang hatol. Opo, yes ma'am. And ma'am, kung mamarapatin po ninyo kung bawal po ito, sabihin niyo po ako. Yung pong PUV modernization petition, ito po sinasabi na humihingi sila ng restraining order kasi nga po ngayon marami pong mga pamilyang Pilipino ang nawalan po ng trabaho and ngayon po magpapasukan na, baka po magkaroon ng problema sa mga masasakyan. Kailan po kaya meron ho bang timetable po kung kailan maglalabas ng desisyon dito, kung meron bang merits yung petition po ng petitioners na mag-issue po muna ng TRO ang Supreme Court para ipahinto ang programang ito? Nako po, Ted, I cannot comment po on the merits of the case. It is still currently po pending with the Supreme Court and wala pong specific na timetable, pero rest assured po, the Supreme Court is really working hard to resolve this case po at the soonest possible time. Yes, ma'am. And we sincerely appreciate and respect that. Ito inyong sagot sa ating pong katanungan. So, attorney, muli kaming tatawag pag meron po mga dapat kayong klaruhin na mga bagay para mas maintindihan po, para
totoo ang balita na atin pong maihahayag sa ating mga kababayan, Attorney. Sige po, Ted. Thank you very much. Anytime po. Salamat na marami. Yan po ang butihin na spokesperson po naman ng kataas-taasang hukuman, si Attorney Camille Sue May Ting. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.